A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message.
tatlong awit na nagdi-define ng katatayuan natin bilang mga mananampalataya. Okay? Siya ang aking patnubay, gabay, daan, no? And then yung pag-ibig ni Kristo'y dakila, and then si Jesus ang lahat sa buhay ko. Good songs. Thank you, choir. At ngayon dumako tayo sa ating mensahe sa hapong ito, at we pick up from the message we started this morning. Tumayo tayo at basahin natin ang ating teksto, which is found in 2 Corinthians chapter 8 and verses 7 to 9. At ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng ikalawang Korinto sa kanyang sulat doon sa church sa Corinth. Ang sabi niya ay, "Therefore, as ye abound in everything," habang kayo ay sumasagana sa lahat ng bagay, sa pananampalataya in faith, and utterance, sa pagpapahayag, sa pag-share, no? Sa kaalaman, no? Natututo naman tayo at nalalaman natin ang mga deep things of His Word, no? Sa lahat ng kasigasigan, diligence, sa pag-ibig, dapat tayo lumalago dyan. Ang sabi niya ay, "See that ye abound in this grace also." Meron siyang tinutukoy na isang biyaya na kinakailangan ay tayo din naman ay dapat mag-umapaw. "I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love." Ibig sabihin, ipatunayan ang inyong pag-ibig, ang kadalisayan nito, the sincerity, sa paglago sa biyayang ito. Ano bang biyaya iyon? "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich." Well, ipagpapatuloy natin ang ating mensahe, increasing more and more in the grace of giving. Isa yan sa ating maingat, no, na ini-steward. Tayo'y katiwala ng Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya, biyaya sa lahat ng pagkilos, biyaya sa lahat ng equipping, at dahil dyan, kinakailangan din tayo ay lumago sa biyaya ng pagkakaloob. Okay? Ayun ang sinasabi ni Apostle Paul. And Heavenly Father, thank you that we can go again to your word, Lord, tonight. At inyo po, Panginoon, nabigyan kami ng mga pusong bukas sa iyong katotohanan upang masumpungan nyo kami, Panginoon, na patuloy na lumalago, nag-uumapaw, Panginoon, kung saan dapat kami bilang iyong gawain ay mag-umapaw nga, Panginoon. Ipagyaman mo sa amin ang iyong katotohanan upang kami naman sa iyong harapan ay maging kalugod-lugod sa iyo. Kaluwal-luwalhati ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Thank you, Heavenly Father, that hindi lang po kami, subalit marami ang nakikibahagi sa gawain na ito, pati na ang aming mga kapatiran abroad. And bless us now, give us hearts willing to receive your truth in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Kaninang umaga ay binahagi natin, mga kapatid, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging eklesiya. At ang sabi natin kaninang umaga, bilang eklesiya, ang gawain na ito ay hindi lang pinupuntahan, okay? Hindi lang, sabihin, inaatinan, kundi ang kabuuan ng gawain ng Lighthouse ay isang gawain na talagang puno ng pagkilos. Puno ng pagkilos sa biyaya ng Panginoon sa ating lahat at sa bawat isa. At sa pamamagitan ng biyayang ito, nakakakilos tayo sa iba't ibang area. Lalo na, ang sabi ay, the ministry of the word. Yan, binilugan ko na. The ministry of serving. The ministry of equipping. The ministry of lifting up. The ministry of ruling. And then the ministry of helping. Subalit, ang lahat ng ito ay dapat may bahagi ang bawat isa sa atin. Lalo na doon sa ministry ng supplying. Ayun yung ibig sabihin ng the grace of giving. Okay? Ibig sabihin pala, lahat tayo ay may bahagi upang ang biyaya ng Panginoon sa bagay na tayo ay nakakapagtrabaho, nakakapagnegosyo, nagkakaroon ng kabuhayan, ay upang tayo ay maging bahagi ng ministry ng giving or supplying. Amen ba?
Okay, very basic po sa atin yan. Kaya kahit minsan ayaw natin pakinggan, this actually should be preached. This should be taught. Sapagkat tayo lahat ay nagkaroon ng biyaya ng Panginoon na siya nagligtas sa atin. For by grace are ye saved through faith. Subalit, hindi natapos doon ang biyaya ng Panginoon. Because the same grace that brought to us salvation is the same grace that teaches us to deny ungodliness, worldly lust, no? That teaches us, that equips us to live soberly, righteously, and godly. However, this present world may be so evil. Okay? So that, mga kapatid, dahil sa biyayang ito, tayo ay masumpungang zealous of good works. At nabanggit ko kaninang umaga, ang bilin dito ay, these things speak, exhort, rebuke with all authority, let no man despise thee. Kapag tayo ay magkakaroon ng preaching about giving, hindi tayo nanlilimos. Okay? Hindi tayo nagmamakaawa sapagkat nakikita natin na ito ay kalooban ng ating Panginoon sa Kaniyang salita. Kaya ang totoong mga mananampalataya ay hindi galit kapag nakakarinig ng preaching ng pagkakaloob. Amen ba? Okay, sapagkat nakita natin ang biyaya ng ating Panginoon sa atin nang siya ay iniwan niya ang kanyang luwalhati at dumako dito at dumanas ng hirap at sakit. He emptied himself so that he may give to us riches. Amen? And by Jesus Christ indeed, we have riches. Ang sabi sa Hebreo, the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep through the blood of the everlasting covenant, make you perfect. Ano ibig sabihin ng perfect? Ito po ay hindi ang ibig sabihin parang perfecto na walang kapintasan, no, hindi nagkakamali, hindi nadarapa. In this world, no, alam niyo may mga challenges tayong hinaharap. Pero ang perfection po rito, ang ibig sabihin ay maging equipped. Okay? Maging equipped tayo sa lahat ng bagay. Lalo na equipped in every good work to do His will. Nakikita niyo ba yan? No? Equipped. Ano sa Tagalog yung equipped? Ha? Tayo ay binigyan ng kakayanan. Correct? Na gawin ang kanyang kalooban sa bawat mabuting gawa. Bawat, ibig sabihin maraming gawa. Sa Lighthouse ay marami tayong ministries. Marami tayong pagkilos. Ang bawat isang miyembro ay may pagkilos. And together, we do everything. So that in every good work we do, in every area, we are careful to do His will. Why? Because He works in us. You see? He works in us through His Word. Each time we go to His Word, each time this Word is preached, kumikilos sa atin ang banal na Espiritu at sa atin ay kumakausap. So that, no, we may in turn, according to His working, His conviction, kinakausap tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Okay? Mga kapatid, hindi po tayo yung mga nag-aantay ng milagrong na kinakailangan, mayroong makita tayong kababalaghan at doon tayo. No. Each time we hear God's Word, kinakausap tayo ng Espiritu. Okay? That is how He works. So that we may do that which is well-pleasing in His sight. And when we do that, ang sabi, to whom be glory forever and ever. Amen. Kaya ang sinasabi natin, church is working. Ang eklesiya ay puspos ng pagkilos. Amen ba? Kaya mga kapatid, lahat ng area ng pagkilos ay kinakailangan magkaroon tayo ng paglago. Kaya itong focus natin, increasing more and more. Sa ating anniversary, sa March 17, increasing more and more in works that please Him. Tama ba? Kaya ito pagprepara na ng ating mga kalooban
So that indeed, sa Mark 17, we have prepared. We have been made prepared. Amen? And now, look at this. Ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians 9:6-8, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Okay? Ano ba yung sow? He that soweth. Yun ay naghahasik. Di ba? Ang naghahasik ng kaunti, ang aanihin mo ay kaunti din. Okay? Parang manus lang naman yun, hindi ba? Sa lahat ng bagay, totoo yan. Okay? Kapag ikaw ay nagtanim ng kaunti, abay, kaunti din ang aanihin mo. Pero kung ikaw ay magtanim ng marami, syempre, aasahan mo na marami ka rin naman na aanihin. Mga kapatid, hindi mo na kinakailangan maging doktor o magkaroon ng matayog na degree para maintindihan yan. Pag kuripot ka, kuripot din ang balik sa iyo. Abay, sobra ka naman, pastor. Well, yun naman talaga yun eh. Kapag matipid ka, no, sa pagkakaloob, matipid din ang bigay sa iyo. He which soweth bountifully. Siya ikay nagsasaka ng bountiful. You can expect to also reap bountifully. Every man, according as he purposeth in his heart. Bawat tao, sang-ayon sa kung ano ang layon sa kanyang puso, yun ang maging basihan mo upang magkaloob ka. Alisin mo yung attitude ng grudgingly. Alisin mo yung attitude na para bang nagkakaloob ka dahil it comes as a necessity. Kailangan eh. Diba? Ibig sabihin, wala nang willingness. Good? Okay. Bakit? For God loveth a cheerful giver. Ang cheerful giver para, no? Yung nagkakaloob cheerfully. Masaya. Di ba? Ano bang Tagalog pa ng cheerful? Hindi lang masaya, happy. No? Ano pa? Nagagalak, may kagalakan. Ang nagkakaloob ng may kagalakan ay nagkakaloob ng may purpose, may layon sa puso. Okay? Nagkakaloob na hindi grudgingly. Yung bang pag nagbitaw ka ng sige na nga, parang gano'n, Sige na, magkakaloob na ako. Ang kulit mo, pastor eh. Parang gano'n, mapapahiya pa ako eh. Parang gano'n. Para bang kinukutya. And then, because it is necessary. Okay? Alam nyo, yung bagay ng necessary eh. Ang pinanggagalingan po niyan, nagmamakaawa ka. Sige na, yun. Kaya magbibigay. Mga kapatid, kinakailangan pa mo makaawa sa atin ng Panginoon? Ano palagay niyo? Ha? Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, whenever this topic is preached in churches like us, hindi po tayo nagmamakaawa. Ngunit pinapahayag natin ang totoo sa kanyang salita. At doon nakikita ng ating Panginoon ang ating kagalakan sa kalooban. At may sukli siya. May sukli siya kapag may gayong attitude. Okay? Kapag may gayong kalooban. Anong sukli niya? He extends His love. Tama po ba? Okay? Alam niyo, kahit sa mga bata, ang magulang, kapag nasusumpungan niya ang kanyang mga anak na willing, hindi napipilitan. Okay? At hindi lang yung, kinakailangan eh. Okay. Pero yung may pagkukusa, ang magulang ay talagang nagpapakita ng pagmamahal sa mga bata. Tama po ba? Okay. At bilang ganyan, bilang hindi lang umiibig at iniibig ng Panginoon, God is able to make all grace abound. Look at this. Tayo ay binibigyan ng bilin na mag-umapaw daw tayo sa biyayang ito.
Observe that, di ba? Yung biyayang ito na biyaya ng pagkakaloob for that specific area. Pero, kung tayo masusumpungan ng ating Panginoon na may galak sa kalooban, abay, hindi lang tayo iibigin niya. Subalit, ang ginagawa pa niya, He bestows to us even greater ability that comes by Him. Ano yun? To make all grace abound toward you. So that kayo, bilang eklesiya. Kasi sulat ito ni Apostle Paul doon sa Corinth, isang church. Kayo, always having all sufficiency in all things. Now, let me tell you, yung sufficiency po rito, okay, hindi nagpo-point doon sa liquidity nila materially. The sufficiency is not insufficiency in terms of funds, in terms of salapi, no, hindi. But sufficiency in all the grace of God. Tama po ba? Yun. At mga kapatid, dito sa Lighthouse, tayo ay nag-iingat dito o nag-i-steward ng lahat ng biyaya ng Panginoon sa atin. So that sa pamamagitan ng mga biyayang yan, we abound to every good work. Every good work because of the all grace that abounds in us. Amen. All grace, manifold grace. Kaya alam niyo itong estilo ng pagpapahayag na ito, ginuguhitan ko na lang yung mga talata para talagang makita natin kung anong gustong ipaalam at ipabatid sa atin ng salita ng Diyos. You listening? Oo. Hindi na tayo yung meron pang point. Yan na lang, bilugan nyo. Pati yung mga Bible nyo, guhitan nyo ng ganyan. Pwede naman yun Bible nyo naman yan Amen? Yung mga, ito, halimbawa, guhitan nyo para may highlight kayo. Good. Nagdala pa kayo ng mga ibang colored na mga, di ba mayroong mga iba't ibang colored marker, ano? Sabihin nyo, si Pastor, guhit ng guhit kahit saan Minsan tuloy, pag pinitanan ko yung aking mga outline, naka-file naman ito, puro guhit Naaalala ko kung paano diniscuss puro guhit. Ibig sabihin, nagte-take note tayo para yung ating retention ng katotohanan ng salita ng Diyos ay manatili sa atin. Mga kapatid, ang gawain ng Panginoon intends to establish us in every good word and work. Look at this. Ang sabi dito, our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, na pinuspusan tayo ng Kanyang pag-ibig, binigyan tayo ng everlasting consolation, good hope, through grace ulit. Look at that. Through grace. Okay? Comfort your hearts and establish you. Ipagtibay tayo. Saan? Ipagtibay tayo sa kung anong bagay lang na gusto natin. Hindi. Kundi ipagtibay tayo sa bawat mabuting salita. Amen? Mabuting salita. Ito yun. At mabuting gawa. Amen? Yung mabuting gawa, hindi lang yung pagpapabait yan. Ang mabuting gawa ay mga gawa sang-ayon sa kanyang biyaya sa iba't ibang area. Amen? Tandaan nyo, ang pinag-uusapan natin, ang ating pagiging umaapaw tayo. Abounding, increasing more and more, and specifically in the grace of giving. Ayun. Pastor, nagkakaloob naman ako Hindi ko naman sinasabi na hindi ka nagkakaloob. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, we should abound. Are you listening? Kasi po karamihan, ang gusto nating pagkakaloob diminishing. Alam niyo yung diminishing? Ano yung ibig sabihin ng diminishing? Habang tumatagal, lumiliit. Di ba? Right? Hindi po, habang tumatagal, lumalago. Good? Let me tell you this. Minsan,
iniisip natin ang Panginoon, di tayo naiintindihan. Kaya nga si Kristo, dumana siya ng lahat ng pwedeng danasin ng tao. At wala tayong ikakatwiran, no, sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Kanina, binabasa natin yung sinasabi sa Matthew, na para bang, take no thought. Yan. Huwag niyong masyadong isipin ng mga bagay na ito. No? Unahin muna ang kanyang luwalhati, ang kanyang kingdom, at ang kanyang katuwiran. Alam niyo po mga kapatid, ito'y bagay na hindi passive. Kasi kapag inuna natin ang pangunguna, ang reign ng ating Panginoon, at inuna natin ang kanyang katuwiran, let me tell you this, yung dalawang bagay na yan ay dala natin sa bawat aspekto ng buhay. Halimbawa, syempre, nag-aaral ka. Nakikinig ba kayo? Pag nag-aaral ka at dala mo ang pangunguna ng Panginoon at ng kanyang katuwiran, alam mo, nag-aaral ka ng mahusay. Correct? Kapag ikay magtatrabaho, employed ka, at dala mo ang pangunguna ng Panginoon at ang kanyang katuwiran, alam niyo ba, magtatrabaho ka ng mahusay. Nakikinig kayo? Ibig sabihin, yung pangunguna niya ay ginagawa mo sa buhay. You see? At dahil ikay nagtatrabaho sa pangunguna ng Panginoon at sa kanyang katuwiran, you know what? Hindi ka man dadaya. Pag ina-praise ka, abay magaling. Okay? Alam niyo mga kapatid, marami din akong naging under ng mga subordinates. Kapag nag-a-appraise ako, ang unang tinitinan ko attitude. You see that? Okay. At mga kapatid, kinakailangan, ganun dala natin. Pag magmininegosyo ka, ang dala mo din, yung pangunguna ng ating Panginoon at hindi ka mandadaya. Hindi ka magiging dishonest. Tama ba? Hindi ka manggugulang. Magiging tapat ka. Tama ba? And then, yung kanyang righteousness ay dala mo din. Alam mo mangyayari? Abay, magiging maganda business mo. Tama ba? Halimbawa, magkakaroon ka ng paglilingkod sa bayan. Okay? Ikaw ay magiging kung anong posisyon mo at dala mo ang pangunguna ng Panginoon at sa kanyang katuwiran. Abay mga kapatid, hindi ka magiging kurap. Tama ba? Ano ang magiging bunga niyan? Ang magiging bunga niyan, yung mga bagay na material ay idadagdag sa iyo. Hindi ka na kinakailangan maging kurap. Naintindihan niyo ba yon? So ibig sabihin, itong sinasabi ng Panginoon ay hindi bagay na negatibo at passive. Hindi naman ibig sabihin, unahin mo ang kalooban ng Panginoon, unahin mo ang kanyang pangunguna, unahin mo ang kanyang katuwiran, tapos titiwawang ka na ganyan. Sige, Panginoon, uunahin kita. Abay, hindi ka pagpapalain nun. Dadalhin mo yan in practice sa buhay mo. Kaya lahat ng mga bagay ay idadagdag sa iyo. You understand? Amen ba? O, ano ka? Estudyante ka? Negosyante ka? Empleyado ka? Businessman ka? Dalhin mo lahat yan, mga kapatid. And kapag dinala mo ng may pag-iingat yan, sigurado. Alam niyo yung mga Israelitas, nakausap ko, meron ako nung araw na barkada. Kasi nung araw, nung ako nasa Abesco pa, meron kaming isang linya ng brand ng mga equipment, mga instruments, na ang brand ay Tabor. T-A-B-O-R. Mga instrument yun, mga frequency counters, mga function generators, gawa sa Israel. Yung pinaka-director noon, pumunta sa Pilipinas, naging kaibigan ko. Okay? Sabi ko sa kanya, nung araw, syempre, 1980s. Okay? Syempre, ang Israel nung araw, umaangat pa lang. Hindi pa katulad ngayon. Pero balitang-balita na, sapagkat nagkaroon ng gera, 1967, nanalo sila. Okay? Pero nagiging, ng Israel. Sabi ko sa kanya, do you believe that you will have peace in Israel? Sabi niya, I have to believe it. Otherwise, I will not stay in Israel.
O nga naman pala, no? Okay? But it seems to me that whatever you do in business, whatever you do, you know, in all your areas, ang dami niyong scientists, eh. Okay? Ang dami niyong mga dalubhasa. Alam niyo, sa totoo lang, per capita, ang pinakamaraming na-contribute sa buong mundo, mga Israelitas, eh. Mga scientifico. Okay? But how come it seems that whatever you do, you're blessed? Okay? Compared to Chinese, yung mga negosyante, yung mga Chinese. Oh, sabi kong ganyan eh, pag pinagtabi ang isang Jew at ang isang Chinese, alam niyo ba, maaangatan yung Chinese. Kaya maraming galit sa mga Jews eh. Do you realize this? Ang liit-liit na bansa, tama yung nangyayari ngayon sa kanila, ang liit-liit na bansa, ba't ganun na lang ang impact sa buong mundo? Why? Ang sagot niya sa akin ay ito. You know why? Because we do business according to the Torah. If we do business according to the Torah, we will be blessed because that's the promise of God. Pambihira, no? Di ba? Nakikinig ba kayo? Pangako ng Panginoon niyo sa Deuteronomy. Are you listening? O, buksan niyo. Book of Deuteronomy. Bigla akong naisip ngayon eh. Okay? Pag gagawin nating maingat, mga kapatid, ang bilin niya, Deuteronomy chapter 26. Puntahan natin para, just for reference, kung meron tayong mapupulot dito. Ha? Deuteronomy chapter 26, yung bandang dulo. Okay. Ang sabi dito, This day the Lord thy God hath commanded thee, verse 16, to do these statutes and judgment. Thou shalt therefore keep and do them with all thine heart and with all thy soul. Thou hast avouched the Lord this day to be thy God, to walk in his ways, and to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and to hearken unto his voice, his law. And the Lord hath avouched thee this day to be his peculiar people, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments, and to make thee high above all nations, which he hath made in praise, in name, in honor, and that thou mayest be an holy people unto the Lord thy God, as he hath spoken. Ano ang condition? You do my commandments. Nakikinig ba tayo? Ha? Mga kapatid, it's not by way of association. Tayo, mga Pilipino, mahilig tayo sa association. Mahilig tayong kumapit. Parang, kapit kami sa iyo. Alam mo, ano lang yan eh. Yung padri-padrino lang yan. Pag may padrino ka, okay ka. Ito walang padrino rito. Mga kapatid, talagang masusi nilang sinusunod ang salita ng Diyos. You realize this? Kaya kahit na mga young people, ng mga Jews, talagang sinusuri sila ng kanilang mga magulang kung paano nila alam ang writings ni Moses at paano nila ginagawa sa kanilang buhay. Mga kapatid, kahit di sila naniniwala kay Kristo, okay? Nireject nila ang Panginoong Jesucristo eh. Totoo yan, hanggang ngayon. However, sa larangan ng material na bagay, effective yung pangako eh. Hindi nga sila ligtas. Naniniwala ba kayo ron? Mga kapatid kilala ko rin naman yung mga ibang businessman dito sa Pilipinas eh. Okay? Bakit sila yumaman? Hindi naman sila save eh. Pero yung uri ng kanilang pagninegosyo, may pag-iingat. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Amen ba? Teka muna, pero hindi ko preaching yan eh. Okay, balikan natin. Lalo na sa ating mga ligtas. For by grace ye are saved through faith. At minsan, talagang tuwan-tuwa tayo. Save na ako. I have now that assurance of heaven I have now. Yun lang. Pero teka muna, you forget that in verse 10, ang sabi, we are His workmanship,
Mga kapatid, tayo as an ecclesia. Tayo, we. Kasi ito in-address sa Efeso. Yung church sa Efeso. We are His workmanship. We. Marami tayo. Pero isang workmanship. Are you listening? Hindi workmanships. Realize that. And our being such, we were created in Christ Jesus unto what? Good works. Plural works. Which God hath ordained that we should walk in what? In them. Sino yung them? Good works. Kasi marami. At ang bawat good work ay nagsisimula sa biyaya ng Panginoon. Manifold ang biyaya ng Panginoon. Okay? Till we all come, tayo lahat, in the unity of the faith, unto the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, that we henceforth be no more children tossed to and fro, but speaking the truth in love, together may grow up into Him in all things. All things. Grow up in all things. Kasama na dyan, in all good works. Are you listening? Ha? Oo nga, meron tayong paglago sa ating mga sarili, lumalago ang ating mga members, lumalago ang ating kaisipan, ang ating brain, lumalago ang ating kakayanan. Pero mga kapatid, lumalago din tayo sa bawat paglilingkod kasama ang pagkakaloob. Tama ba? Amen? Oh, kasama yan doon. Which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together. That's what we are. Ayan, naririyan yung ating mga nasa Italy, mga iba't ibang lugar. Tayo bilang eklesiya, every member, no, we are being made to fit, joined together, even compacted by that which every joint supplies. Ayun, no, every joint supplies. Ibig sabihin, yung supply na yan, good work yan. According to the effectual working in the measure of every member. Mga kapatid, may sukat ang bawat isa sa atin. You understand? Kaya ganito na lang ang mensaheng ito. At bilang may sukat ang bawat isa, syempre, iba-iba naman tayo. May bata, mayroong may edad, mayroong maraming kakayanan, mayroong kaunting kakayanan, pero pag pinagsama-sama mo, lumalago yung buong katawan unto the edifying of itself in love. Pero lahat ay nagkakaloob. Lahat nagsusupply. Nakikinig ba tayo? At ang sabi ni Apostle Paul, sa lahat naman ng bagay, nag-uumapaw kayo eh. You can supply everything. However, you should see to it that you abound in this grace also. Abound in the grace of giving. Ganun pala yung pastor? Yes. Kaya mga kapatid, itong salitang ito, itong pagpapahayag na tinuturuan tayo na bawat isa sa atin may pagkakaloob. Listen, ulitin ko, bawat isa sa atin may pagkakaloob. And that should be abounding. Okay. Now, ito'y in-outline ko ng ganito. Bakit po? We need to understand kung ano ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Hindi tayo gumagawa dito ng gusto lang natin. Good? Kahit meron tayong pagkakaloob, sang-ayon sa pangangailangan, sang-ayon sa proyekto, pero mga kapatid, ibinabagay natin ang lahat sa kung anong masasabi natin at tatayuan natin na biblical giving. Tama po? Okay. Para ang paglago natin ay paglago kay Kristo. Hindi katulad ng mga iba. Now, ang sabi dito sa 1 Peter, no, chapter 4 and verse 10. Anong sabi diyan? As every man, now that does not refer to yung mga lalaki, hindi. Every man, bawat tao.
As every man hath received the gift. Which gift? The manifold grace. Lahat tayo. The gift of grace. Even so, minister the same one to another. So, iserve natin sa bawat isa, one to another, the gifting. Why? As good stewards. Marami. Every man, tapos marami, pinagsama-sama. Ibig sabihin, lahat tayo, we are stewards. And being a work, the whole work is one steward. Okay? Therefore, ulitin, as we abound in everything in faith, see that ye abound in this grace also. Mag-abound daw tayo sa uri ng ating pangangalaga in our being stewards of such grace. You understand? Kaya itong lesson na ito is all about how we are raised in the matter of the stewardship of the grace of God, of the equipping that we receive, na particularly grace of giving. Good? Ang bawat mananampalataya, ang bawat taong may Kristo sa puso, meron tayong biyayang magkaloob. As in lahat. Nakikinig ba kayo? Biyayang magkaloob. Okay? Now, marami tayong pinagkakaloob. Nagkakaloob tayo ng oras, nagkakaloob tayo ng panahon, nagkakaloob tayo ng lakas, nagkakaloob tayo ng abilidad. Tama ba? Nagkakaloob tayo ng maraming bagay. Okay? Kasama na po dyan ang pagkakaloob ng material. Amen? Pero, teka muna, ang pinakamasakit sa subject na yan, yung pagkakaloob ng material. Tama? Halimbawa, sabi mo, kulang ako sa pansin. O sige, bigyan ka ng pansin. Magkakaloob ako sa'yo ng pansin. Minsan, pansit ang kailangan. Okay. Pero alam nyo, sanay tayo na, sige, parang bang, nagkaloob na ako ng pagod ko, ng ganito. Magkakaloob pa ako ng material. Kaya nga ang sabi ni Paul, you should abound in this grace also. Pagbabasahin niyo 2 Corinthians chapter 8, magmula sa verse 1, yung buong chapter 8, buong chapter 9, basahin niyo, assignment niyo yan. Amen? Can you read that? Yes, basahin natin. Okay. Alam niyo po, ang ating Panginoon sa kanyang salita ay naglatag sa atin ng mga sukat. Kasi ang ating Panginoon, pag merong tayong ibibigay, alam niya kung anong binigay at alam din niya kung anong natira. Amen? Okay. Lahat tayo, gusto natin that God provides for us. Tama ba? But how does God provide for us? How? Is God a provider? Of course. Kaya nga nananalangin tayo eh. But how does God provide for us? Gumagamit ang Panginoon to provide for us, mga bagay-bagay, na nanggagaling din sa mga tao. Halimbawa, Panginoon, bigyan mo pa ako ng makakain. Hindi naman mahuhulog sa yung tinapay galing sa langit. Tama? Right? Ibig sabihin, yung biyaya niya, sa pamamagitan ng biyaya niya, magbibigay siya ng kakayanan sa mga tao na halimbawa, magtanim siguro ng bigas o magtanim ng wheat, tapos may aani, okay? Tapos ipoprocess yung wheat, tapos imimil, pagkatapos, gagawing harina, di ba? Harina. Tapos may bibilin. Lahat yung mga prosesong yan, galing sa kakayanan, galing sa Panginoon. Tama? Okay. Ngayon, nananalangin ka, Panginoon, bigyan mo nga ako na makakain sa araw-araw. Baka minsan yung kaibigan mo, babaunan ka. Sabi, Panginoon, salamat po. Di ba? Ganun, Meron akong makakain. Diniliver sa iyo.
Meron daw, sabi ni tatay nung araw, merong isang matandang babae na balo. Nananalangin siya palagi. Nakabukas, parang si Daniel, nakabukas yung bintana. Palagi niya sinasabi, Lord, give me a daily bread. Yan, ganyan. Merong mga nakarinig sa kanya nun sa baba ng mga binatilyon, makukulit. Nananalangin na naman si Lola. Halika, batuhin natin ang bagete. Yung bagete na mahabang ganyan. Binato nila. Pa! Pumasok sa bintana, bumagsak. Kinuha ng Lola yung bagete. Alam yung bagete? Yung mahabang tinapay. Masarap yun eh. Yan. Pagkatapos sabi niya, Panginoon, maraming salamat po sapagkat ako'y binigyan mo ng tinapay na aking panalangin. Sabi nga, Hoy Lola, sa amin galing yan. Binato namin yan sa iyo, no? Diyos. Sabi nung Lola, alam nyo, kahit demonyo pa nag-deliver nito, ang nagpadala nito ang aking Panginoon. Ganun lang yun eh. Naintindihan niyo ba yung sinasabi? Okay? Ibig sabihin, ang practical na bagay, ginagamit ng Panginoon ang mga tao upang maging daloy ng provision niya. We all want provision. Correct? Lahat naman tayo nang hihingi eh. Di ba? Anyway, pero ito yung provision. Give, and it shall be given unto you. Ayun, no? Di ba? Tingnan niyo maigi. Magkaloob ka, at ipapagkaloob sa iyo, sang-ayon sa iyong pagbibigay. Kanina nakita natin eh. He that soweth sparingly, sparing din ng balik. He that sows bountifully, bountifully din ang balik. Tama? Kaya sabi dito, give. At kung paano kang nagkaloob, ibibigay din naman sa iyo. Tama? Tingnan niyo mga sukat dito. Paano siya ipagkakaloob? The provisions of God come to us in several measures. Una, good measure. May kama. Tamang sukat. Correct? Ikalawa, pressed down measure. Ikatlo, shaken together measure. Yun. Ikaapat, running over measure. Yan ang mga sukat kung paano ang ating Panginoon ay nagpo-provide base sa kung paano din tayo nagkakaloob. Are you listening? Mga kapatid, hindi mo pwedeng pasubalian ito. Yan eh. Good? Yung mga nag-aaral sa inyo, kapag tingi ka mag-aral, tingi din ang grade mo. Tama, ano? Right? Pero pag buhos ka, talagang dibdiban ka, talagang dibdiban din talaga. Yung grade mo magiging maayos. Tama? Ganun yan. Anyway, kaya ang sukat ng provision ng Panginoon sa atin ay 4. Good measure. Pressed down. Shaken together. Running over. Pero teka muna, sang-ayon yan sa kung paano tayo magkaloob. Ibig sabihin, if we would be provided good measure, there should also be good measure giving. Tama? If we would be provided with pressed down measure, there should also be pressed down giving. Correct? If we will be provided with shaken together measure, provision, we should also give na merong shaken together. If we will be provided with running over, dapat may running over giving din tayo. Ang picture nito, kasi kayo, hindi ninyo na inabot yung mga, pag bumibili ka ng bigas, hindi nyo na inabot yung ganta. Alam niyo yung ganta? Ha? Yun yung merong kahon na, di ba? Salop. No? Salop. Kasi ang alam niyo sa salop, yung pagpuno na ang salop. Pelikula yun.
Pero nung araw, kapag bumibili ng bigas, ang sinusukat, ang panukat yung salop. Okay. Ngayon, ang gagawin niya, sige, ibubuhos yung bigas. Okay? Pagkatapos merong panghawi, yun. Yun ang good measure. Good measure. Ayun. Pero teka muna, minsan, ang sasabihin, teka muna siyempre may mga hangin-hangin yun sa loob Medyo, ganunin mo ng konti para lumubog pa yung bigas, di ba? Oo. Pag binigyan mo ng ganyan, medyo bababa yung bigas, magdadagdag ka na naman. Di ba? Okay. So, gaganunin na naman. At least na-press down na. Hindi pa tapos. Yung iba, teka, ginanyan mo lang, siyempre, parang napuwersa lang yon. Pwede bang alugin? Habang inaalog mo yung bawat grain, sumisiksik ng husto, bumababa ulit yung bigas, yung sukat. Pupunuin na naman yon. Di ba? Okay na. May diniin na, sinake na, bababa yun, siyempre. Tapos, yun na, okay, magandang sukat. Teka muna. Pwede bang ang sukat, wag mo nang hawiin, yung running over na. Heaping. Yun na ibigay mo sa akin. Pero sasabihin sa iyo ng nagtitinda ng bigas, lugi na ako dyan, hoy, ano ko ba? Hindi naman ako Diyos, pero ang Diyos, handang magbigay ng ganun Tama? You see, yan dapat ang ating matutunan. Mga kapatid, marunong ang Panginoon Marunong. Meron palang ganyan sa Bible? Meron. Okay? Kaya ito, good measure, pressed down, shaken together, running over. Alam niyo, nakalagay dito shall men give into your bosom. Yun, Wow! Ibig sabihin, itong men dito, nag-a-apply sa lahat ng may association. Pati boss mo. Pati kumpanya nyo. Nakikinig ba kayo? Alam niyo, experience ko yan. Nung araw, hindi ako nagkakait sa oras ko sa trabaho. Hindi ako yung uwi ng uwi. Yung bang hindi pa nagtatime nakahanda na rin yung mga ibang tago-opisina namin alam niyo, oras namin nung araw, 6 to 9. 6 to 9. 6 days a week. Pambihira naman trabaho yan, 6 days a week. Parusa talaga yon. No? Kayo ano mga trabaho niyo? Meron ba kayong 6 days a week? Hindi nga kayo talagang. Nung araw, ganun ako nagsimula. 6 days a week. 9 o'clock in the morning to 6 p.m. Binuno ko yan 15 years. Pero, hindi naman ako pwedeng umalis ng 6 o'clock Tatawagin ka kung kailan minsan mag-aalas 5, tatawagin ko ng presidente. Kakausapin ka. Minsan alas 8 na, andun pa ako. Pero hindi ko pwedeng ipakita na. Yung sekretary ko nung araw si Eva. Oo. Siyempre, tatawagin ako ng presidente. Darating ako sa opisina ko, late na. Balik ka. Ito, gawin, yan. Sabi ni Eva, naririnig ko. Darating dito. Uuwi na lang, utos pa ng utos, puro utos, gano'n. Ano yung ginagawa mo? Wala po, gano'n, anong tawag dyan, yung parang, parang persado na, di ba? Gano'n ang trabaho. Pero alam nyo, aaminin ko sa inyo ito, mga kapatid. Alam ni Jimmy nung araw kung anong uri ang trabaho ko. Wala naman akong komisyon. Hindi naman ako salesman. Namamahala ako ng produkto, namamahala ako ng dibisyon. Okay? Pero alam niyo nung araw, lahat ng pribilehiyo meron ako. Ako ang unang-unang nagkaroon ng company car. Okay? At nung araw, nauntog na ako sa posisyon ko, hindi naman ako Chinese. Sabi sa akin ng anak ng may-ari RA, para ka may-ari, Sabi ko, malapit na. Kasi alam nila kung paano ako magtrabaho Okay?
Alam niyo, pag year-end, pag papasko, meron akong 13th month, meron akong 14th month, meron akong 15th month, meron pa ako under the table. Kasi masisilip ng ibang empleyado eh. Kikinig ba kayo? Iniwan ko lahat yun. Kaya nung araw nung paalis na ako kapag year-end, 6 figures. Aminin ko sa inyo yan. Nung araw, pambihira, magkano 6 figures nung araw? Nakikinig ba kayo? Ang pineprebo ko lang sa inyo, kapag hindi tayo nagkakait, men shall give to your bosom. Totoo ba ito? Totoo. Experience ko yan eh. Practical. Pero habang tayo nagkakait, magkakait din yung tao sa atin. Tama? Tinan nyo. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, He that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.